Paano kung isang pamilya lang ang tuloy-tuloy na mamuno sa Pilipinas? Walang putol, walang palitan at iisang direksyon lang ang sinusunod. Isipin mo ang isang bansa kung saan ang mga pulisya ay hindi napuputol kada eleksyon, kundi pinapalakas palalo sa bawat administrasyon. Sa senaryong ito, ang pamilya ni Rodrigo Roa Duterte ang magpapatuloy sa pamumuno. Ano kaya ang magiging epekto nito sa seguridad, ekonomiya at kinabukasan ng bansa? Kung ang pamilya Duterte ang magpapatuloy sa pagkapangulo ng Pilipinas, isa sa pinakamalaking posibleng mangyari ay ang consistency sa pamamahala. Sa ilalim ni Rodrigo Roa Duterte, nakita ng bansa ang isang estilo ng liderato na nakatuon sa disiplina, mabilis na aksyon at matapang na desisyon. Kung ito ay ipagpapatuloy ng kanyang mga susunod na kaanak tulad ni Sara Duterte, Paulo Duterte at Sebastian Duterte, maaaring mas maging tuloy-tuloy ang mga programang nasimulan na. Halimbawa, ang kampanya laban sa ilegal na droga o War on Drugs ay isa sa mga pinakakilalang programa ng administrasyon ni Duterte. Kung magpapatuloy ito sa loob ng maraming taon sa ilalim ng parehong pamilya, posibleng mas lalo pang bumaba ang kriminalidad sa ilang lugar. Sa lungsod ng Davao, na matagal nang pinamunuan ng pamilya Duterte, madalas itong itinuturing na isa sa mga mas ligtas na lungsod sa bansa, isang modelo na maaaring subukang i-replicate sa buong Pilipinas. Bukod dito, ang mga proyektong pang-infrastruktura tulad ng Build, Build, Build program ay may malaking potensyal kung ipagpapatuloy ng walang pagkaantala. Sa halip na magsimula ulit kada bagong administrasyon, ang mga proyekto ay maaaring matapos ng mas mabilis at mas maayos ang implementasyon. Ang ganitong consistency ay mahalaga para sa long-term development, lalo na sa transportasyon, logistics at regional connectivity. Sa ganitong setup, ang Pilipinas ay maaaring magkaroon ng mas malinaw na direksyon. Isang uri ng governance na hindi pabago-bago, kundi nakatutok sa iisang vision na pinapasa mula sa isang leader patungo sa susunod. Isa pang mahalagang aspeto na maaaring maapektuhan kung magpapatuloy ang pamumuno ng pamilya Duterte ay ang foreign policy at national security ng bansa. Sa panahon ni Rodrigo Roa Duterte, nakita ang isang mas independent na approach sa pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Hindi ito lubusang nakaasa lamang sa tradisyonal na alyansa, kundi nagbukas din ng relasyon sa iba pang global powers tulad ng China at Russia, habang pinapanatili ang ugnayan sa Estados Unidos. Kung ipagpapatuloy ito ng kanyang mga susunod, maaaring mas maging flexible ang posisyon ng Pilipinas sa international stage. Ang ganitong uri ng foreign policy ay nagbibigay ng mas maraming options para sa trade, investment at military cooperation. Kasabay nito, ang pagpapalakas ng military capabilities ng bansa ay maaari ring maging tuloy-tuloy, lalo na sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines na mahalaga sa pagprotekta ng teritoryo ng bansa. Sa loob naman ng bansa, ang mga proyektong tulad ng rehabilitasyon ng Boracay Island at paglilinis ng Manila Bay ay nagpapakita ng kakayahan ng gobyerno na magpatupad ng malalaking environmental reforms. Kung ipagpapatuloy ang ganitong klase ng disiplina at political will, posibleng mas dumami pa ang mga lugar sa Pilipinas na mabibigyan ng bagong buhay. Dagdag pa rito, ang suporta sa mga overseas Filipino workers ay isa ring mahalagang bahagi ng administrasyon ni Duterte. Sa pagpapatuloy ng parehong pamumuno, maaaring mas mapalakas pa ang mga programang naglalayong protektahan at tulungan ang mga Pilipino sa ibang bansa, isang sektor na malaki ang ambag sa ekonomiya. Sa kabuuan, ang tuloy-tuloy na pamumuno ng isang pamilya ay maaaring magbigay ng stability at continuity, dalawang bagay na kritikal sa pangmatagalang pag-unlad ng isang bansa. Isa sa pinakamalakas na narrative sa administrasyon ni Rodrigo Roa Duterte ay ang laban kontra korupsyon. Sa kanyang pamumuno, binigyang diin ang discipline sa loob ng gobyerno at ang mabilis na aksyon laban sa mga tiwaling opisyal. Kung ipagpapatuloy ito ng pamilya Duterte, maaaring mas tumibay pa ang institutional reforms na nagsimula noong kanyang termino.
Sa economic governance, ilang mahahalagang batas at reforma ang naisulong tulad ng Ease of Doing Business Act at tax reform programs na naglalayong gawing mas simple ang sistema ng negosyo sa bansa. Kasabay nito, ang Build 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 program ay naging simbolo ng infrastructure expansion, mga kalsada, tulay, airport at railway projects na layuning pasiglahin ang ekonomiya at lumikha ng trabaho. Sa senaryo kung tuloy-tuloy ang ganitong pamumuno sa ilalim ni Sara Duterte at iba pang miyembro ng pamilya, posibleng mas maging agresibo ang anti-corruption campaigns, mas magiging mahigpit ang audit ng mga proyekto, mas mabilis ang disciplinary action sa mga government officials, at mas centralized ang command structure para maiwasan ang inefficiency sa bureaucracy. Sa ganitong sistema, ang focus ay maaaring nakatuon sa fast governance, mabilis na desisyon, mabilis na implementasyon at direct accountability. Kung maayos ang execution, maaaring tumaas ang tiwala ng publiko sa gobyerno dahil sa nakikitang aksyon laban sa katiwalian. Isa pang malaking tema sa pamumuno ni Rodrigo Roa Duterte ay ang pagtutok sa mga tinatawag na oligarchic influence sa ekonomiya at politika. Sa kanyang termino, naging matapang ang paninindigan laban sa ilang malalaking business at media conglomerates na iniuugnay sa impluensya sa politika. Isa sa pinakatanyag na issue rito ay ang franchise renewal ng ABS-CBN na naging sentro ng diskusyon tungkol sa kapangyarihan ng media at sa estado. Kung ipagpapatuloy ng pamilya Duterte ang ganitong direksyon, maaaring mas lumakas ang regulasyon sa malalaking negosyo. Ang layunin sa ganitong pananaw ay mapantayan ang playing field para sa maliliit na negosyo at maiwasan ang sobrang kontrol ng iilang makapangyarihang grupo sa ekonomiya. Gayunpaman, sa isang long-term senaryo kung saan ang iisang pamilya ang tuloy-tuloy na nasa kapangyarihan, maaaring magkaroon din ng mas malakas na centralization ng power. Sa isang banda, ito ay maaaring magdulot ng efficiency at mabilis na desisyon. Sa kabilang banda, maaari rin itong magdulot ng mga debate tungkol sa balance of power at democratic diversity. Sa ilalim ng tuloy-tuloy na leadership ni Paulo Duterte at Sebastian Duterte, posibleng maipagpatuloy ang parehong estilo ng governance, strong executive control, strict law enforcement, at focus sa order and stability. Sa kabuuan, ang ganitong sistema ay maaaring maghatid ng consistency sa pulisya, ngunit may kaakibat ding hamon sa political balance at institutional diversity. Kung ipagpapatuloy ang pamumuno ng pamilya Duterte sa loob ng maraming dekada, maaaring mabuo ang isang political system na nakasentro sa iisang governance style. Sa isang banda, ang Pilipinas ay maaaring magkaroon ng mas consistent na development path. Hindi na paulit-ulit na binabago ang mga programa kada administrasyon. Ang mga infrastructure projects mula sa Build 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 legacy ay maaaring umabot sa full completion at expansion. Ang mga economic reforms ay maaaring mas maging stable at ang foreign policy ay maaaring magpatuloy sa independent at pragmatic approach na nakita noong panahon ni Rodrigo Roa Duterte. Sa seguridad, kung ipagpapatuloy ang strict law enforcement approach, maaaring mas bumaba pa ang crime rate sa ilang urban areas. Gayun din, maaaring mas lumakas ang modernization ng military at disaster response systems ng bansa. Ngunit, sa ganitong long-term senaryo, mahalaga rin ang balance. Habang may stability, kailangang masigurong hindi nawawala ang diversity ng political voices at institutional checks and balances. Ang isang pamilya na tuloy-tuloy sa kapangyarihan ay maaaring magdala ng efficiencies, pero kailangan pa rin ng transparent governance systems upang mapanatili ang tiwala ng publiko. Sa kabuuan, ang Pilipinas sa ganitong setup ay maaaring magmukhang mas centralized but stable. Isang bansa na mabilis kumilos, may malinaw na direksyon at may matibay na executive leadership. Sa huling bahagi ng ganitong hypothetical timeline, makikita ang full continuity ng liderato mula kay Rodrigo Roa Duterte patungo kina Sara Duterte at posibleng sumunod sina Paulo Duterte at Sebastian Duterte. Sa puntong ito,
Ang Pilipinas ay maaaring may deeply established governance system na nakaangkla sa isang political legacy. Ang mga programa sa infrastructure, peace and order, at economic reform ay maaaring fully matured at institutionalized. Posibleng ang bansa ay mas modernized, mas disciplined, at mas efficient sa implementation ng policies. Ang exit scenario dito ay hindi biglaan kundi gradual. Isang transition na ang bawat leader ay may malinaw na continuation ng naunang administrasyon. Sa ganitong setup, ang bansa ay maaaring magkaroon ng long-term stability na bihirang makita sa mga bansang may frequent political shifts. Gayunpaman, sa dulo ng ganitong kwento, mahalagang tandaan na ang tunay na lakas ng isang bansa ay nakasalalay hindi lang sa isang pamilya o leader, kundi sa sistema na gumagana ng patas, transparent at para sa lahat ng mamamayan.